Ayan na sila. Hindi, push ko lang yun kasi kakwento mo na yung kay Raisa, di ba? Kanina may binigay siyang tip sa'yo. So aside from Raisa, ano pa yung parang like sila May, sila Mahaba, Jowa Pao, kumusta yung pagkikisama nila sa'yo? Actually po, kasi may nagsabi din po doon. Kasi may separate room po kasi yung mga mismong hosts. Okay. And then, yung nag-video next po kami, meron din kaming own dressing room. Pero ayun nga po, since official na po ako na Dabar Girls, sabi po nila, if makaupo daw po ako doon sa mismong dining table ng host room, sabi nila na mahal ko din. Bilang na daw po ako as part of the EB family. So yun po, pinaupo po ako din na doon. Tapos kumain ako. Naka-face-to-face mo siyempre yung Tito Big and Joe. Opo. So kumusta yun sila? Hindi po ko sila masyadong nakikita kasi usually nandun na po sila every Saturday. Parang weekend. Opo, pero mabait naman po sila. And then, nakita ko po sila ulit nung Saturday po ng show. And then sabi po nila that I'm doing great. And then improve lang daw. Nag-pressure ka ba? Na kailangan talaga to make it big kasi nasa Itbulaga ka, parang ang laki na ng expectations sa siguro ng family mo, ng mga friends mo, na dapat sumikat ka ng gusto. To be honest po, pressuring po talaga siya eh. Especially yung first day ko po as Dabar Girls. Kasi ang gagaling na din mga kasama ko, di ba ang tagal na po nila sa Itbulaga and then I'm just starting. Pero yun nga po, I'm still adjusting and then I think I'm doing better naman po every day. So I'm very open naman po for more improvement. And then, yung mga expectations naman po sa mga tao sa akin, I think, I am not taking it as a bad thing na I'm actually also scared of bashers. Ayun nga po. You're scared of bashers? Opo, and then there was one time, kasi nung first day ko po sa Itbulaga ay sa dressing room po umiyak po ako kasi I was very disappointed in myself. Kasi feeling ko that I didn't do great. Hala, umiiyak ako ito. Go ahead, magandang pang-content yan. Yes, yun nga, bakit feeling mo yung gano'n? Ano po kasi parang hindi ako nakabot sa mga expectations ng tao. Yung first day mo as Dabar Ang first day ko po, kaya hindi ko na yung mga comments. Pero they said to me na panoorin mo yung sarili mo sa TV so that malaman mo kung saan yung mga mali mo and then which parts that you can improve. Kuya Mario. So ngayon okay ka na, naka-adjust ka na sa kanila, masaya ka na. Opo. Anyway, good luck. Pero kanina kasi, gusto ko malaman kasi ang Jowa Pao, malakas mang asar sa lahat ng ano. Opo. Na-experience mo na ba yan? Hindi pa naman. Ano po, they keep on teasing me with my voice. Kasi sabi nga nila, ang pitchy ng voice ko. Di ko alam kung pitchy yung voice ko ngayon. Hindi. Baka na ano. Kasi, ano po, tumataas po yung boses ko kapag excited. Kasi yung sobrang excited. Kaya nga ayaw ko panoorin yung grand finals performance ko. Kasi yung boses ko, hello po! Ganyan ang ano mo. Pero I am trying to change it. I am trying to parang, ano tawag doon? Modulate. Yun, i-modulate. Kasi, ano na, hindi na po ako bata eh. And then there are also some people that, bakit daw parang yung boses ko sobrang bata. Pero 14 ka pa lang naman. Oo po eh, pero kala ng mga ibang tao na 18 na daw ako. Actually, parang 18 pero 14 ka lang. Pero parang baby ka dyan. Opo. Depende din kasi sa mga suot. And then the way they style. Last na lang, anong pinakamasakit na nabasa mo sa bashers aside from feeling mo na disappoint mo yung sarili mo yung ibang tao? Wala naman po. I think, wala masyadong ano. Basta naiyak ka lang. Naiyak na ako kasi disappointed nga po ako sa sarili ko. Kasi parang hindi ko abot yung mga standards nila. Pero it was my first day, so it's acceptable. Pero dapat hindi na po ganun after kapag sa Itbulaga. Dapat masanay na ako sa mga flow nila and how they... Kasi iba po kasi yung the way mag-hosting ng Itbulaga. Kasi they don't base po talaga sa script na makita niyo po sa teleprompter. Sobrang ad-lib po talaga, hindi niyo po mapansin. As in, ad-lib po talaga. Pero hindi naman nila pinapa-feel sa'yo yun, syempre. Hindi naman po, sobrang bait po talaga ng mga co-host na kasama ko. And then, they make me feel welcome. And, Okay, thank you very much and good luck sa career mo. Next is Carvin. sabi na
sa YouTube po kasi. Kasi parang may mukbang vlog po kasi kami. Tapos sabi nila, padamihan ng views tsaka likes. Sabi ko na, win or lose, okay lang naman sa akin kasi I did my best. Tapos, here po kasi sa Manila, I don't have a big platform. Wala pa akong masyadong fans. Pero yun, sobrang thankful ko po kasi binigyan po ako ng opportunity ng Eatbulaga to give my best and to give good vibes po sa lahat. And so ngayon yung debates na in Manila, iiwanan nung ang Cebu. Hindi naman iiwanan, pero I will also visit Cebu naman po kapag may time. Kasi as of now po, very busy po yung schedule ng Eatbulaga. Almost every day po talaga kami na live tsaka taping din po. Kumusta naman ang pag-welcome sa iyo ng mga co-host mo? They gave me a very warm welcome kasi nung first day ko po as Dabber Cats, they gave me a cake. Kasi, ay hello, sorry. Kasi binigyan nga po ako ng cake kasi birthday ko po yun. And then, nung first day ko po, parang kinakabahan po kasi ako kasi it's a new environment at nag-a-adjust pa po ako. Kaya tinulungan po nila ko by giving advices. Katulad po ni Ate Riza, sabi nila that I can parang mag-react, kung pwede din ako kausapin yung mga writers if I want, if pwede ba ako mag-ad-lib or parang. So binigyan kayo ng tip Tip. about your skin. What do you hear when people say that you look like Miley Cyrus? Since ano po yan yung pinaka-first na nagsabi sa akin that I look like Miley Cyrus, well, is yung Little Big Shots ko po. Doon po talaga, na-realize ko na kamukha ko si Miley Cyrus. Pero yun, I really appreciate naman po sa mga nagsabi na kamukha ko si Miley. Kasi it gives me advantage, pinapansin ko ako ng mga tao. Pero yun nga po yung sinabi ko din po sa mismo Grand Finals. I also want to have my own image na gusto ko po na kilalanin ako ng mga tao as me. Your own identity. Opo, own identity. Pero I'm not saying that I don't like people saying that I look like Miley Cyrus. Ina-appreciate ko naman. Yung boyfriend mo kamukha naman ni Liam Hemsworth. I don't have boyfriends. Study first. And career first. Ano year ka na ngayon? Grade 9 po ngayon sa school. Homeschool ka na or sa Cebu pa rin ang base mo? Yung school ko po, I am enrolled sa Cebu. Pero meron din po silang branch dito sa Maynila. Pero online lang po ako. Apat din po kami. So will you be open to acting? Anong balak ng Merlion sa iyo? Will you be affiliated with any recording company? Dadali ka pa nila summer? So, Can I answer that? sige, Maristen, go. Okay, Parang madinig ka na. Ito naman, Oy, Junardo. para kang baguhan sa showbiz. Okay, ito na po. Ito na. Launching ka talaga. For Karen naman with Merlion, we're aligning everything with Bulaga. As you all know, ang Bulaga, napakagaling nila mag-expose ng artist, magpasikat ng artist. So, for now, we're aligning our schedules, our plans with Bulaga. Ang narinig ko, well, we had the meeting already, meron yung first meeting. We will do first the album of Karen, kasi she's a singer talaga. Yeah. Tapos, gusto kasi ng Bulaga, at namin, mahon pa yung talent niya. She's just 14. She will go a long way. Then siguro, yung acting will coming later. Endorsements, we're looking at that also. What else? Pero si Karen, magte-training pa rin siya, kahit singer na siya. May vocal classes, may dance, may acting. Lahat yun ibibigay sa kanya. Ng Merlion and ng AP. So all the workshops, All the workshops na pwedeng ibigay sa kanya. She's 14, she will go a long, long way. Tsaka mabait po si Karen, that I can attest. parang Sa dami ko nang nakitang artist na, di ba? Sino yun? Like, Wala po, hindi ko na po alam yung pangalan. Bawal na po mag-name drop. Like, ba yun po akong tao? Sige po, yun lang po ang Merlion. Maraming salamat.